Hello mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo alanganin yung ating start. Hapon ho, alas 3:30 ng hapon. Happy Lord's Day sa mga nauna nang dumalo sa misa. Si Brad Calixto alas 6 pa ng gabi. Oho. Dahil yung schedule ngayon, nagbabari ho kami. Dahil po sa sitwasyon ng Mrs., hindi kami pwede magsabay-sabay. Mga bata, 4:30 at pagtapos nila, alas 6 naman ako. So pag uwi ng mga bata, ako naman yung aalis para sa huling misa sa aming parokya. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa hapong ito, sa opportunity na kami ho ay makapag-aral ng inyong salita. Hinihiling ho namin na makatulong sa amin itong Gospel of the Day. Lord's Day ngayon at mahalaga sa amin na kami ho ay aware sa aming responsibility na dumalo sa misa para sa aming paglago na sa Panginoong Yesus. Nilin po namin ang inyong patnubay po, Banal na Espiritu, sa mga oras na ito. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alright, magandang hapon, Pilipinas, sa lahat ng mga kaparian natin, Luzon, Visayas, Mindanao, at I'd like to greet yung aking Bishop dito sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson. Magandang hapon, Bishop, at sa lahat ng mga kaparian kasama ni Bishop dyan sa aming katedral. Opo, San Sebastian Cathedral. Opo. At yung aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca, Father Nobles, at si Father Egay. Magandang hapon po sa inyo, mga pastors ng nabanggit na parish church. Magandang hapon din sa aking mother, kay Mama Elsie, sa lahat ng aking mga kapatid dyan po sa bahagi ng Cainta, at sa aking may bahay na si Annalyn. Magandang hapon. At sa aming dalawang anak. Alright, diretso na ho tayo mga kapatid. Bago tayo doon sa ating gospel for today, I'd like to quote muna yun dito po sa Code of Canon Law para sa mga Kristiyanong Katoliko. Binabanggit po doon sa Canon number 212, paragraph paragraph 3. Okay. According to the knowledge, competence, and prestige which they possess, they have the right and even at times the duty to manifest to the sacred pastors their opinion on matters which pertain to the good of the church, and to make their opinion known to the rest of the Christian faithful, without prejudice to the integrity of faith and morals, with reverence toward their pastors and attentive to common advantage and the dignity of persons. Mga kapatid, yan po ay bahagi pa rin nung binanggit doon sa Canon 212 na ang sabi ho ron, conscious of their own responsibility, the Christian faithful. Pag sinabing Christian faithful, ito yung mga Katoliko. Ano po? We are bound to follow with Christian obedience those things which the sacred pastors, yung pastors na binabanggit, ito yung mga bishops, ito yung mga priest po natin, inasmuch as they represent Christ, declare as teachers of the faith, or established as rulers of the church. Hierarchy po tayo sa Katoliko po. Hindi po ang kongregasyon o ang mga parishioners ang nasusunod. Pinakamataas sa atin ang Pope, at may mga cardinals po yan sa Vatican. Pagkatapos yan, may mga archbishop tayo, may bishops, may mga monsignor, may mga priest. Sa ilalim ng priest, mga deacons, plural. Pagkatapos ng mga deacons, may mga laity. Nandyan po tayo. Si Brad Calix, nasa laity ho tayo, no?
Oo. Lahat po tayo, mga kapatid. Mahalaga po sa atin yung binabanggit dito sa paragraph number 3. Meron tayong knowledge, meron tayong competence. Alam natin yung ginagawa natin. That's why tayo involved sa iba't ibang klaseng apostolate, mga kapatid. Meron tayong prestige na we possess. Meron tayong karapatan, at ang sabi rito, and even at times the duty to manifest o ihayag sa ating mga sagradong mga pastor yung ating opinyon pagdating po sa ikabubuti ng simbahan. At yung opinion po na ito ay pwede itong i-share sa ating mga kaparian. Mga kapatid, hindi po masama. Pero dapat yung opinion natin, yung ating gustong sabihin para sa parokya ay makakatulong sa pananampalataya, sa moral aspect ng simbahan. Na meron tayong pagrespeto sa ating mga pastor. Yung mga pastors na binabanggit dito, ito ay tumutukoy sa ating mga bishops at ang ating mga priest. Sila ay tinawag din namang mga pastor kasi tayo po ay tupa. At ang binabanggit pa dyan ay and attentive to common advantage and the dignity of persons. Mahalaga pag hinayag mo yung opinion mo na wala kang tinatapakan. Malaya tayo at ini-encourage tayo ng simbahan na magpahayag na saloobin yung opinion. Now, tandaan nyo, ang opinion po yan. Sabihin kung mayroong 10 magpapahayag ng kanilang naisin para sa ikabubuti ng simbahan at ng parokya, mahalaga po yan, tinitake note yan ng sekretary ng simbahan. At syempre, sa pagpupulong, mahalaga po yan na na-express natin yung opinion. At siyempre, ayaw lang natin yung opinion Gusto natin may pagkakasundo tayo kung ano yung dapat nating gawin, mga kapatid, sa gawain po. So, ini-encourage po tayo ng simbahan, bahagi ito sa ating responsibility bilang isang responsible na miyembro ng simbahang Katoliko na maipahayag natin sa ating mga pastor, sa ating mga kaparian, yung ating opinion pagdating sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Hindi ho masama yan. Pero tatandaan lang natin, dapat meron tayong pagrespeto sa kanila bilang ating mga pastor ng ating kaluluwa. Importante po yan, mga kapatid. Yan po ay makikita nyo sa Code of Canon Law, number 212, paragraph number 3. Ulitin ko, ang laman ng paragraph 3 ay ganito. According to the knowledge, competence, and prestige which they possess, they have the right and even at times the duty to manifest to the sacred pastors. Ito po ay tumutukoy ito para sa atin. Ipahayag natin sa ating mga sacred pastors yung ating opinion on matters which pertain to the good of the church. Hindi po to the bad of the church, kundi to the good of the church, and to make their opinion known to the rest of the Christian faithful. Kaya lang dapat walang prejudice. Prejudice saan? Doon sa integrity of faith and morals. Importante yung merong walang prejudice. Dapat bantayan natin yung integridad ng ating pananampalataya at usaping moral. Meron tayong reverence, respeto sa ating mga pastor ng simbahan. Tumutukoy sa ating mga bishops at mga kaparian. At mahalaga sa atin, meron tayong attentive to common advantage and dignity of persons. Mahalaga yan, sa pagpapahayag natin ng opinion, wala tayong tatapakan. Walang personalan dyan. Yan ay sa kabutihan po ng gawain ng ating Panginoon. Alright, so much for that. Diretso tayo sa ating Gospel of the Day, John chapter 8. Sa Tagalog, ito ho yung pagkakabanggit. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa ay bumalik na si Jesus sa templo. Maraming tao ang lumapit sa kanya. Kaya umupo siya at nangaral sa kanila. Dumating po ang tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang babae na nahuli sa pangangalo niya. Pinatayo nila ang babae sa harap ng mga tao at sinabi nila kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, ang mga babaeng tulad niya ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. Anong masasabi mo?
Now, itinanong nila ito upang hanapan ng may paparatang laban sa kanya. Pero, yumuko lang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng kanyang daliri. Pero paulit-ulit silang nagtanong, kaya tumayo si Jesus at sinabi sa kanila, "Kung sino sa inyo ang walang kasalanan ay siya ang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang si Jesus na lang at ang babae ang naiwan. Tumayo si Jesus at sinabi sa babae, "Babae, nasaan na sila? May humatol ba sa iyo?" Sumagot ang babae, "Wala po." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hindi rin kita hatulan. Maaari ka nang umalis, pero huwag ka nang muling magkasala." Mga kapatid, isang kwento, isang tipikal na kwento sa Bagong Tipan. Ang aking title nga po dyan ay Condemnation versus Forgiveness. Yan po yung aking title dyan po sa ating Gospel of the Day. Mapapansin mo ang rason pala ng kanilang pagdala ng babae sa Panginoon para hanapan siya ng butas. Wala ho talagang magandang plano ang mga religious people sa panahon ng ating Panginoon Diyos. Pansinin mo rito, ang eksena ay sa templo. Maraming tao lumapit sa Panginoon sapagkat nangangaral na ang ating Panginoong Hesus. Habang nangangaral ang Panginoon ay lumapit po ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Bit-bit na ho yung babae na ayon sa kanila ay nahuli po mula po doon sa pangangalo niya o adultery. Mga kapatid, ang adultery po ay ano meron dyan? Meron pong sexual acts between a married person. Pwede yan sa pares may asawa pero ika nga nagkaroon sila ng relasyon. O di kaya sa isang tao na hindi niya asawa. Adultery. Sa ibang bansa po, criminal law po yan kapag nahuli sa pangangalo niya. May mga video tayo sa Pilipinas na nakikita sa ating Facebook na madalas nahuhuli yung kanilang partner na merong kinakasama o di kaya nagpi-flirt po sila sa ibang mga babae o lalaki at sadly, ang dulo nito kapahamakan. Naalala nyo yung binaril hanggang sa ubusin niya yung bala dun sa lalaki? Naalala niyo eksenang ganon? Nahuli mismo doon sa hotel. Medyo nakakatakot po ito, mga kapatid, kung ma-involve ang isang Katoliko sa ganitong bagay. At sa panahon natin, parang normal na lang po ito Opo, ito po yung nakakatakot na normal na lang na ginagawa ng mga Katoliko, probably, ang bagay po na ito. Ang katuwiran, wala naman. Ang misis ko naman ay nasa ibang bansa, nagtatrabaho, nasa Maynila, nasa probinsya, wala namang nakakaalam. Yun po yung sinasabi ng mga sangkot sa ganitong bagay. Alam po ba ninyo, hindi ho siya kailanman sinasang-ayunan ng salita ng Diyos kung may involve tayo sa ganito. O nakita natin, pinahiya po nila yung babae, pinatayo po ang babae sa harap ng mga tao, na single out yung babae sa kanyang kasalanan at sinabi nila sa Panginoon, ang address nila sa Panginoon, Guro, babae ito'y nahuli sa pangangalo niya. Gamit ho nila ang batas ni Moses. Ang sabi nila, ayon sa batas, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga babaeng katulad nito ay dapat mahatulan ng kamatayan. At ang parusang kamatayan nga po noong unang panahon ay stone to death. Napansin ninyo, ang sabi ni John ang pinaka-reason kung bakit nila ginawa ito. Sa talatang 6, ang sabi ni John, itinanong nila ito upang hanapan ng maipaparatang laban sa kanya. Pero ano ang wise na naging desisyon doon sa tanong ng mga taong simbahan sa ating Panginoon Diyos? Sumagot ba siya?
Di ba tinatanong siya, Guro, ang babae ito'y nahuli sa pangangalan niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang taong ito. Ano masasabi mo? Sumagot ba ang ating Panginoon Diyos? Hindi ho. Bagkos ang kanyang ginawa, yumuko lang si Jesus at sumulat sa lupa. Ano kaya ang sinulat ng Panginoon sa lupa? Hindi natin alam. Mahirap mag-speculate eh. Hindi binanggit ni John na siyang writer po nito ng particular na gospel na ito kung ano ang sinulat ng Panginoon sa lupa gamit ang kanyang daliri. Pero dahil siguro naiinip na yung mga tao sa magiging sagot ng Panginoon, paulit-ulit silang nagtatanong sa kanya. Kaya siguro, medyo hindi na rin maganda eksena ng mga panahon na yon. Ito mayo ng Panginoon Diyos. Ano kanyang sinabi? Ano kanya sinabi? Kung sino sa inyong walang kasalanan ay siya ang maunang bumato sa kanya. At pangalawang beses po siyang yumuko at sumulat sa lupa. Again, hindi natin alam kung ano sinulat sa lupa ng ating Panginoon Diyos gamit ang kanyang daliri. Pero ang naging sagot ng Panginoon Diyos, napaka-straightforward sa mga tao. Sabi niya, kung sino sa inyo ang walang kasalanan ay siya ang maunang bumato sa kanya. Mga kapatid, ko ikaw yung isa sa mga taong nakasaksi ng ganong eksena, ano ang mararamdaman mo doon sa babae nung siya ay napapahiya? O di baka ang iba naman ay nakatuon sa ating Panginoon. Ano ang masasabi mo sa naging reaksyon ng Panginoon Diyos sa pangyayari? Ano reaksyon mo? Siguro iba-iba tayong reaksyon, mga kapatid. Anong pagkaunawa natin dito sa sinabi ng Lord na kung sino sa inyo ang walang kasalanan ay siyang maunang bumato sa Kanya? Ano ang gustong palabasin dito ng Panginoon Diyos sa Kanyang mensahe? Nasabi niya kung sino sa inyo ang walang kasalanan ay siyang maunang bumato sa Kanya. Hindi naman binaliwala ng Lord yung kautusan ni Moises. Tama naman yun sa isang banda. Yun talaga ang parusa. Pero sa Panginoon Diyos ba, condemnation ba yung kanyang sagot o forgiveness? Kaya nga ay title natin yan, condemnation or versus forgiveness. Ang issue dito, mga kapatid, nagkakasala din ba yung mga taong yon na nagdala sa babaeng nagkamali, nagkasala? Parang wala rin tayong iniwan sa mga taong simbahan na ito. Na tayo ay mga taong simbahan, mga Katoliko, pero tayo gumagawa ng sarili nating problema within our group. Madali tayong nagpupulis sa isang tao sa loob ng parokya. Gagawa natin ng chismis, paparatangan natin, pero ang punot dulo pala, inggit, punot dulo pala, naiinis ka, nagagalit ka, kaya gumawa ka ng paraan para mag-trending ka. Medyo mabigat po ito kasi kung kaibigan mo to, yung babae na napahiya. Alam mo, sa kultura natin, bibihira yung tumatanggap ng mapapahiya siya in public. Okay ka lang mapahiya, private, okay lang yun. Pero yung malaman ng taong bayan, yung isang nakikita nating video na isang taong simbahan sa ibang bansa na nahuli daw dahil sa kanyang inappropriate texting sa isang dalaga sa Estados Unidos. Now, the mere fact na may camera, hindi pa nakapagsasalita yung manggagawa na yun ng Diyos. Pero may humuhuli sa kanya, siya po'y pinusasan, dinala po siya doon sa sasakyan, at marami pang pwede mangyari sa kanya. Hindi hubat na nasentruhan ng kamera yung kanyang muka, na siya po ay manggagawa ng Pilipinas, ng isang kilalang kulto sa Pilipinas. Nakakaya po yun sa isang banda. Yung ayon sa balita, inappropriate texting doon sa parang dalaga.
pero hindi pa natin alam yung pinakapunot dulo. Na kung sakaling totoo man yun, maski na walang nangyaring sexual act, no? Kasi texting pa lang. Pero doon sa texting, merong sexting na binabanggit Opo. Matagal na ho yan, hindi ho yan bago. At lahat ho naman ng mga ganyang pangyayari ay nagsisimula sa pa-text-text lang muna at later on nagkita at doon eventually ho gagawa ng hindi maganda. Nakakahiya po sa isang banda. Sa ating mga kaparian na masasangkot sa mga hindi magandang bagay, mga kapatid. Ang isa lang dito sa maganda sa Katoliko, hindi ho yan pinalalampas ng mga bishop natin. Ang mga pare na magkaroon ng problema, no? Ma-involve sila sexually, pang-aabuso sa mga bata. Alam natin yan, hindi natin yan kailangan itago. Matagal na pong nangyayari yan. Pero ang maganda rito ay hindi sila parang okay lang sa simbahan, hindi po. Nagkakaroon po sila ng kaso, nagkakaroon ng problema. Sa sarili nating simbahan, meron tayong sariling paglilitis. Opo. Kaya kung mapatunayan niya na totoo, mga kapatid, ano po ang kahantungan ng mga manggagawa ng simbahan natin? Sila po ay napapaalis. Di po ba? Depende sa bigat ng kaso Opo. Pinagpapahinga ng matagal na panahon na Lord willing, doon sa pagpapahinga na yon ay magkaroon ng realization na talagang maging seryoso na sa ikalawang pagkakataon na may bibigay po sa kanila. Mga kapatid, maski sino ay maaaring malaglag sa pagkakasala. Magsimula sa ating Santo Papa, sa lahat ng mga cardinals po natin, sa Archbishop, Bishop, Monsignor, sa mga kaparian natin, sa mga diakono at sa mga layman na humahawak sa different ministries o apostolate sa ating parokya. Lahat po tayo, meron tayong tendency to commit sins. Plural. Hindi lang sin, kundi sins. Sa isang araw po, maaari tayong makagawa ng iba't ibang kasalanan. Medyo na-highlights lang dito kasi adultery po yung lumalabas dito sa issue na ito. Sabi ng Panginoon, kung sino sa inyo ang walang kasalanan ay siya ang maunang bumato sa kanya. Mga kapatid, bakit gusto nating batuhin ng iba? Balikan natin ang sarili natin. Wala ba tayong baho sa ating buhay? Wala ba tayong mga nakalipas? Majority sa atin, marami tayong madilim na nakalipas. Tandaan po natin yun, huwag tayong magmalinis. Si Brad Calix hindi nagmamalinis at hindi ko kailangan magmalinis sapagkat kilala ko sarili ko. Yung tendency na gumawa ng kasalanan everyday. The reason why nakakaiwas lang tayo gumawa ng kasalanan is only by the grace of God. Wala na iba. Tanungin mo ang Santo Papas, tanungin mo ang mga kardinal, ang mga bishop at mga kaparian natin. Ano ang dahilan kung bakit nakakaiwas sila mag-commit ng kasalanan? It's only by the grace of God. Mga kapatid, sabi ng Lord, kung sino sa inyong walang kasalanan, mauna kayong bumato. Sige, batuin nyo. Wala ba kayong kasalanan? Kayo unang bumato. Ano ang naging tugon ng mga tao after po nilang marinig ang sinabi ng Lord? Nagpalakpakan ba sila? Sila ba ay nag-party-party? Sa talatang siyam, sabi po ron, nang marinig nila iyon, isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang si Jesus na lang at ang babayang maiwan. Now, bakit po sila umalis? Bakit sila nag-alisan mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata? Kasi alam nila, guilty sila sa isang banda. Alam nila na tama si Jesus. Na lahat po sila may atraso, may mga kasalanan, iba't ibang klase na kasalanan. Gusto nilang i-highlight yung babae na nahuli sa pakikiapid, tas hindi nila makita yung kanilang sariling karumihan. Mga kapatid, isang nakakatakot na bagay na humasgo tayo sa tao. Nasasabihin natin sa kanya, paparatangan natin, ito, hindi maganda ito.
na Katoliko, ito ay masama itong, mga kapatid, tigilan natin yan. Wala tayong karapatang magpulis ng bawat isa sa atin. Kung gusto mong magpulis, pulisan mo sarili mo. Bantayan mo ang sarili mo, hindi yung kapitbahay mo. Hindi yung kapwa mo dumadalo sa parokya. Hindi yung kasama mo sa community na galit ka. Nahanapan mo lang pala ng butas, katulad nila ginawa kay Lord. Kaya pala nila dinala yun, ang kanilang intensyon, evil. Meron silang evil intention sa Panginoon. Gusto lang nilang maparatangan kung ano yung gagawin ng Panginoon. Napaka-wise ni Jesus eh. Di ba? Nung tinatanong siya, ano masasabi mo? Wala, yumuko lang siya at nagsulat dun sa lupa. 2 beses yun, di ba? Tapos yung kanyang saktong bitaw ng salita, sabi niya, sino sa inyo walang kasalanan? Di unang bumato. Bakit walang dumampot ng bato? Kasi lahat sila makasalanan din. Naiwan na lang po si Jesus at yung babae. Tumayo si Jesus at sinabi sa babae, nasaan na sila? May humatol ba sa'yo? Sabi ng babae, wala po. Anong sabi ng Lord sa babae? Sinabihan ba ni Lord sa babae, ikaw kasi ang napaka-ano mo eh. Ginanong ba siya ni Lord? Kinondem ba siya ni Lord? Hindi. Nag-warning lang sa kanyang Lord. Diniretso siya ng Panginoon Diyos. Hindi siya hinatulan. Ang sabi ng Bible, hindi rin kita hahatulan. Okay, that's number 1. Pangalawa, sabi ng Lord sa kanya, umalis ka na. Pero may habilin si Lord sa kanya. Alam ni Lord na nagkamali siya, nagkasala siya. At sabi ng Lord sa kanya, huwag ka na muling magkasala. Alam ni Lord yung buhay ng babae nito. Alam niya. Hindi siya nag-condemn, pero nagbigay siya ng warning sa babae. Sige, hindi kita ikukondena, umalis ka na, pero huwag ka na muling magkasala. Ano po yung dating nito, mga kapatid? Ano po yung gustong i-impress sa atin ng Lord sa gospel for today? Mga kapatid, madali tayong humatol sa iba. Namimiss natin yung personal na kasalanan natin. Madaling humatol sa iba, gawa ng chismis, yung kapitbahay, even yung pare. Mga kapatid, kung may alaman tayo patungkol sa pare na nagawa niya, ang ating the best solution ay ipagdasal natin siya. Okay? Ipagdasal natin siya. Huwag natin siyang pag-usapan sa social media. Bakit po? Ang Diyos natin buhay. Ang ating bishops, alam nila ang gagawin nila doon sa mga erring priest natin. May ginagawa po ang simbahan. Hindi po totoo na pinababayaan po ng simbahan yung mga kaparian natin na magkakaroon ng problema. Hindi po totoo yan. Yan po'y akusasyon lang ng mga anti-Catholic sa atin. Hindi po totoo yan. May mga napapaalis na pare na hindi na sila po pwedeng magpari pa, bagamat ang pagiging pare ay for life po yan. Dadalhin nila yung title na pare, maski nawala na sila sa parokya. Pero mga kapatid, yung humatol tayo sa kapwa, hindi natin trabaho yan. Our job, hindi lang sa kaparian, kundi sa kapwa nating kapatid na magkakasala. Our job, our responsibility is to intercede for them. Maging compassionate tayo. Maging mapagpasensya tayo. Alam ni Lord ang gagawin niya. Sa mga Katoliko masyadong nagpapasaway, masyadong inaabuso ang biyaya ng Panginoon Diyos. Kinukuha na ho ng maaga ni Lord yan, mga kapatid. Hindi mo kailangang manalangin na kunin na sila ni Lord. Alam ni Lord ang gagawin niya. Maging mapanalanginin tayo para sa kanila. Pangalawa, puntahan natin sila, warningan natin sila. Sabihin natin sa kanila, in a loving way, Brad, sis,
itigil mo na ito kasi pag hindi mo tinigil to, hindi ito maganda. Okay, nasasaktan ng Lord, nasasaktan ng simbahan, nasasaktan ng lahat. Lalo na yung mga well-known na kasalanan sa community. Dapat aware tayo, mga kapatid. Aware po tayo. Huwag tayong matuwa na may mga nagkakamali. Sawayin po natin sila ng maayos. Kausapin sila privately. Huwag po silang banatan sa social media. Hindi po maganda yun. Huwag po social media yung mga patutsada ninyo. Huwag po sa social media. Personalin po ninyo. I-video call ninyo privately. Kausapin nyo ng maayos. Ngayon, kung wala talaga at nagmamatigas pa, ipapasa Diyos na lang po natin yun. Again, wag tayong humatol. Bigay natin kay Lord kasi mas maganda kung si Lord ang magdidil sa kanila. Mga kapatid, as I close, katulad ka rin ba ng Panginoon na very compassionate? Pagka ba nagkakasala yung anak mo, mahal mo sa buhay, meron ka bang pasensya? Katulad ka ba ni Jesus na hindi humatol? Bagkos nagbigay ng second chance? Now, to be fair, nababanggit ko yung mga pari kanina, may mga pastor din naman sa mga Protestante at Evangelica na nagkakaproblema. Kaya lang kapag well-known personality yung pastor sa Evangelical at Protestant, parang they try to cover up. Kaya lang, even sa ibang bansa, nalalaman na lang yung offense ng kilalang mga theologian pagka namatay na po eh. Talagang na-expose po talaga, mga kapatid. Pero dahil well-known, kilala, tahimik lang. Hindi masyadong pinag-uusapan. Pero yung mga ordinaryong pastor ng simbahan na maliliit, may mga denomination na talagang grabe, sipa kagad eh. Wala pong rehabilitation ginagawa eh. I don't know kung meron hong umiiral na sistema sa mga denominations sa Protestante at mga Evangelical na dumadaan sa rehabilitation yung mga pastor na nagkakamali. Especially po sa immorality. Opo. Hindi ko alam kung merong opportunity. Pero meron ako isang alam na grupo, na malaking grupo na Evangelical na pagka nagkakamali yung kanilang mga pastors, and I like it, hindi yung pagkakamali. Gusto ko yung yung paraan they treat the wounded soldier. Bakit, Brad Calix? Ano ba yung ginagawa ng grupo na? Hindi ko babanggitin yung pangalan ng grupo, pero malaking grupo ho ito. Na kapag nagkamali ang kanilang soldier, ang kanilang mga pastor, ay inaalagaan po nila ito. Kinukuha yung buong pamilya at nilalagay sa isang lugar na parang nagkakaroon ng rehabilitation. Na ilang taong pag-aalaga, counseling, ibinabalik, ang pinakalayunin ay ibalik sa dating sitwasyon na malakas spiritual, etc. Hindi ho pinababayaan yung mga pastor. Nung marinig ko po itong denomination na ito na kapag nagkakaroon ng sugatan ng kanilang mga pastor, hindi nila kinokondem, kundi inaalagaan yung pamilya, tinutulungan sa pag-aaral yung mga anak, etc. At sabi ko sa akin sarili, sana lahat ng denominations, even sa Catholic Church, ay merong isang lugar na kung saan pagpapahingin muna ang mga kaparian natin at magkakaroon ng parang rehab na ang purpose ay sa medyo mahabang panahon ay makaka-recover at bigyan sila ng ikalawang pagkakataon na muling maglingkod sa Panginoon Diyos. Mga kapatid, human as we are, pwede natin baliwalain yung pagiging compassionate. Pero sana hindi.
Sana maging pattern natin ay yung ginawa ng Panginoong Yesus sa babae na ito. Hindi niya hinamak, hindi niya pinahiya ang babae kasi napahiya na in the first place. Hindi niya kinondemn, kundi binigyan niya ng tsansa. Sabi niya sa babae, hindi kita hatulan, pwede ka nang umalis, pero huwag ka nang muling magkasala. Ang ma-involve sa adultery ay kasalanan. Bagamat may mga paniniwala po sa mga pastor na kapag once ang pastor na involved sa immorality, wala na pong second chance. Okay. Hindi na siya pwede magpastor. Kasi medyo mabigat yung responsibility ng pagiging elder, pagiging pastor sa context ng mga Protestant at mga evangelicals, mga kapatid. Sabi nga ng isang well-known na theologian sa Estados Unidos, kasi pinag-uusapan yung restoration, pwede ba siya makabalik? Sabi ng well-known theologian na ito ay na pwede siya makabalik sa fellowship, pero hindi sa leadership. Ganong kabigat, mga kapatid. Ganong kabigat. So, wow. Hindi ko alam kung paano ang paliwanag ng aking pare mamayang gabi sa pagdalo ko ng alas 6. Kung paano niya ito bibigyan ng buhay, kung paano niya ito i-share sa mga parishioners mamaya. Baka ibang angulo yung maririnig ko mamaya sa homily. Pero okay lang yon. Pero hindi ko alam kung anong i-highlights niya dito. Yung mga naririnig nyo kay Brad Calix ay ito ay personal reflections. Yung nakikita ko yung mga prinsipyo, mga kapatid. Okay? At nagsusumikap tayo na dalhin sa inyo ang mga bagay-bagay na sa tingin ko ay makakatulong at ipaunawa sa inyo ng dahan-dahan sa abot ng ating makakaya yung mga practical steps kung anong gagawin natin. At narinig nyo na po yung mga practical na dapat natin gawin. Time check, 4:07 ng hapon. Mga kapatid, salamat for joining sa ating late na broadcast. Supposedly 5:30 ng madaling araw kanina, pero alam niyo po ba nangyari sa akin? 4:00, as usual, naka-alarm yung aking naka-alarm po tayo. Pero hindi natin kayang bumangon. Opo. Kasi kahapon, di ba, nag-therapy si Brad Calix. Na te-therapy po ako eh. Meron akong karamdaman eh. Meron akong spondylitis, ankylosing spondylitis, yung aking problema eh. Matagal na ho ito na ako po ay nasa Luzon pa, nakadestino bilang missionary pastor. I was confined sa Baguio. Yun po yung hatol ng sa akin, ng doktor, ng espesyalista. Sabi niya sa akin, bro, ayon dito sa ang sakit mo ay ankylosing spondylitis. Okay. So, off and on siya, sasakit ang buong katawan, may dire-diretsong 1 taon, tas nagpapahinga ng ilang taon, tas babalik uli. Tas, eto na naman. Etong, actually last year pa to eh, mga kapatid, gusto ko magpa-therapy talaga, pero wala talagang tsansa. Tapos, alam nyo na may nangyari sa misis ko, parang ang hirap ako sumabay pa sa misis ko. So, nagtitiis lang din, at nagkaroon tayo ng tsansa na magpa-therapy kahapon. So, okay naman, pero magiging regular po itong therapy sa akin. Once a week po ako ite-therapy. Opo. So, hindi ho madali bumangon kay Brad Calix sa edad ko na 54. Hirap na hirap akong bumangon lagi sa araw-araw. Kasi ang sakit ng buong katawan ko. Medyo namamanhid yung buong katawan ko lagi at yung mga nerves ko talagang kinokuryente ako kahapon. Okay? So, ganun yung sa lower back. Kinokuryente ho yun. Ng 20 minutes, tapos in-ultrasound tayo ng mga 20 minutes. Tapos may mga pinagawa sa atin, no? Na exercises para yung mga medyo hindi nagagamit na muscle ay ma-stretch. Yun po yung ginawa sa akin kahapon.
Kaya yung reaksyon ng katawan ko nung gabi at madaling araw, talagang ang sakit-sakit ng katawan ko. Gusto ko man na bumangon, ang utak ko sabi, tayo ka na kasi may broadcast ka 5:30, pero sabi ng katawan ko, hindi ko kaya. Kaya walang nagawa yung utak ko, kundi mag-iibin sa gusto ng katawan ko. Kaya nagising ako 7:30 na. Okay? Mula doon sa alas 4:30, gusto kong bumangon pero ayaw talaga. Nagpahinga ako, second nagising ko alas 7:30, sabi ko, masyado nang late ito. Nasikaso ko na yung misis ko, namin ang mga anak namin. Tapos sabi ko, may chance ba mag-broadcast? So natapos ko na yung mga dapat gawin. Sabi ko, bu-broadcast ako siguro. Kaya lang alanganin. Pero nandyan pa rin kayo. Maraming salamat po mga kapatid. Alright, see you bukas ng umaga. Lord willing, maaga tayo ha. Pero pagka napansin nyo na late tayo, walang ibang reason yan. Number 1, walang ilaw. Number 2, hindi ko kaya talagang bumangon mga kapatid. Okay. At number 3, alam niyo naman yung complaint ko. Pag nagkakaroon ako ng headache, no? Hindi ko kaya. May mga moments tayo sa gabi, 'di ba? Sabi ko, kita-kits tayo. Pero hindi ko kaya. Tinutulog ko talaga 'yon pagka nagigising ako alas 12 na ng hating gabi. Kaya ipagdasal ho natin na Lord willing, magkikita-kita po tayo bukas. Suportahan niyo po yung ating YouTube channel, ang State of Grace ni Brad Calix po. Please subscribe, pakishare sa mga tropa natin. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa opportunity na binigay niya sa atin sa oras na ito. Rodrigo Armas, maraming salamat po. Christian Paul Gailan, ang presidente po ng Catholic Faith Defenders sa Diocese of Bacolod. Jermeline Honasan Balahadya, salamat. Errol Caferma Arivir. Sa akin may bahay, salamat kay Annalyn. Kay Atia Montejo, salamat po. Melchor Valenzuela. Drazir Bonis Dalogdog. Magandang hapon. Christine, maraming salamat po. Vicente Mejiliano, bro, salamat. Sino pa yung kasama natin? Pastor Hilga Sataya, magandang hapon po, Pastor. Regards sa buong pamilya. Melchor Valenzuela. Brad Ang Cortez, salamat sa pag-share ng video, bro. Kay Alvin Bahan, salamat, bro. Raydan Garcia, maraming salamat po. Joey Manza, I think day by day ito si Pastor Joey Manza. Regards po kay Kuya Ed Lapis. Ray Agaton, maraming salamat po. Mariby Cabato Largo, salamat sa pag-share ng video. Precious Lozano Vidal, salamat. Rosby Bayotas Alihabo, maraming salamat po. God bless sa buong pamilya. Kay Kuya Kaloy, Carlos Nobestero, salamat Kuya for joining. Isa sa mga well-known na campus minister, si Kuya Kaloy Nobesteros. Grabe yung passion nito sa mga estudyante sa kolehiyo. Opo. Even na mga pinag-aaral po yon, mga estudyante na yon, hanggang sila din naman ay tutulong sa iba ng mga estudyante. Salamat Kuya Kaloy sa ministry nyo. Joseph Dakis, maraming salamat po. James Carl Bais, maraming salamat. Let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Masalamat po sa hapon na ito. Masaya kami sapagkat bagamat late yung amin broadcast ay natuloy din ho. Samahan niyo po kami sa natitirang oras sa mga dadalo ng huling misa alas 6. Padalangin po namin ang inyong gabay sa mga kaparian. Sana ma-enjoy po namin yung aming Christian life. Sa inyong tulong, Mama Mary, we just pray for your intercession for us. Salamat po sa opportunity na may ganito na makatulong sa mga Katoliko na maalalayan na mag-grow sa Panginoong Yesus. Salamat po sa inyong salita.
At tulungan nyo kami na maging katulad ni Lord na huwag kaming humatol sa iba. Pulisan namin ang aming sarili. Maging compassionate kami. At maging maingat kami na hindi kami gagawa ng kasalanan. Kasi malaki ang tendency namin to commit sins every day. At sana po magibabaw yung kapangyarihan ng Banal na Espiritong sumasa amin. And by the grace of God, pwede kaming hindi magkasala sa isang araw kung gugustuhin namin. Salamat sa inyong salita. Salamat sa mga pastors na nakasama namin sa hapong ito. I pray that you would bless them in kanilang ministries. Samahan niyo po sila. At hinihiling namin ang inyong patnubay sa bawat isa na nandito na mga Katoliko. Tulungan niyo kami na maging katulad kami ng Panginoon. Na hindi kami hahatol ng bigla-bigla. Meron kaming pagtitimpi sa sarili. At conscious kami na baka yung iba na gusto naming ma-highlight yung kasalanan, baka mas malala pa yung ginagawa namin ng palihim. Nakakatakot po yun. Ayaw po namin maging ganon. Tulungan nyo kami. Gamitin nyo po yung broadcast nito na maraming Katoliko na mabigyan ng warning sa isang banda. At seryosohin nila kasi lahat ng kasalanan ay mayroong consequence. Consequence sa panahon na ito at pag wala na kami, minsan nire-rip pa ito ng mga kamag-anak namin. At napakaseryoso yung paggawa ng kasalanan. Kaya tulungan niyo po kami. Ayaw naming hanggat maaari gumawa ng kasalanan. At sana yung aming kalooban ay naka-properly in tune sa Panginoong Yesus lagi. Lord, maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nandito ngayon sa iba't ibang intentions sa panalangin. Pinagpipray namin yung nanay ni Apple na nasa ospital pa rin. Kahabagan niyo po siya. Nagdadasal kami ng kalooban niyo, kagalingan para sa kanya. Ganon din sa akin may bahay. Kahabagan niyo po sila. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Maraming salamat for joining mga kapatid. Bukas see you, alas 5:50 ng madaling araw. Kasama si kapatid na Apple, Lord willing, bukas. Sa ngalan po na akin may bahay na si Annalyn Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.